sa platform ninyo dahil may mga kapatid ho ako na nahikayat na po ninyo. And of course, nabanggit mo dyan ay Baptist, although I wasn't able to mention that dun sa facilitator ninyo. But anyway, yes, I am. And ayun nga, yung aking kapatid na nasa inyo ay, of course, nagtatalo kami minsan. At sa aming mga pagtatalo ay lagi niya po akong hinahamon. At recently ay hinamon niya ulit ako. Kaya ang sabi niya, and I quote, "Kung mahal mo kami kuya sa aming kaligtasan, pamalian mo sa harap ni Brother Eli yung tinuturok sa amin. Huwag kang mag-alala, lalaki akong kausap. Kapag napamalian mo ang paniniwala naming itinuturo ng kapatid na Eli, aanib kami sa iyo." So, yan po yung dahilan kung bakit po ako nandito. Ang pinakadahilan ko po ay mahal ko itong mga kapatid ko nito. And I believe that, well, ito namang sa inyo, ang ganda ng mga turo ninyo. Okay? Katulad ng nabanggit ng ni Sir Eli kanina regarding yung mga taga-Brazil of using the name of God in vain. Well, totoo naman yun. But regarding my love with my brethren, I believe that my family members na nasa inyo ngayon ay they were only believe. I'm sorry to, wala na kasi akong ibang word na i-describe ito, but I believe that they were only deceived by the cunning craftiness of the deceiver. And the deceiver were able to pervert the true gospel of the Lord Jesus Christ and added something sa gospel. And that is why those that are deceived cannot believe and cannot confess that they are now or they are already saved. Well, I don't know. Nakikinig ako talaga sa mga videos ni Sir Eli Soriano. Pero nagtataka ako, ang ganda naman niya magturo, pero nagtataka ako, bakit hindi masabi ni Sir Eli Soriano na siya ay ligtas na? So bakit hindi niya masabi na kayo ay ligtas na? Meron lang dalawang possible things na nasa isip ko. Probably there are more, pero bakit kaya niya hindi masabi? Probably because ay hindi sinasabi ng banal na espiritu sa kanya na siya ay ligtas na. Well, sabi ng banal na espiritu ng Book of Romans na, 'di ba? The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the sons of God. And so yun yung isang reason siguro bakit hindi masabi ni Sir Eli Soriano na siya ay ligtas na. At sa kaduluduluhan pa ng kanyang buhay ay na pwede niyang masabi na siya ay ligtas na. Pangalawa, ay pwedeng naling lang din siya nung nagpasimula nung another gospel na tinutukoy sa Galatia. Na akala niya ay kulang pa yung gospel ni Hesukristo. Kaya niya ito dadagdagan pa ng mga mabubuting gawa. Kaya hindi niya pa nasasabi hanggang ngayon. And sad to say ay doon sa mga napanood kong video po ni Sir Eli ay ginamit po niya si Apostle Paul as an example na kapareho niya ng pananampalataya na hindi nasabi ni Apostle Paul na ligtas siya, but he was able only to claim that he is saved at the last hour ng kanyang buhay. So ang tanong ko ho ay, bakit kayong mga dating daan ay hindi nyo kayang sabihin na kayo ay ligtas na? Well, sabi ni, yan yung naririnig ko sa inyong video. Nakuha ko na kapatid yung tanong kasi it is taking too long. This is a Bible exposition. There are other people waiting for their turn. Nakuha ko na. Siguro, maliwanag ko nang nakuha, kapatid na Daniel. First of all, I will tell you, we are not deceived.
maybe you are the one who is deceived. Ne? I do not know any other word to answer your allegation that we are deceived by the deceiver. The deceiver is Satan, but we are not deceived by Satan. We follow the strict words of God in the Bible. Ngayon, ang sasabihin ko sa iyo, kapatid, ganito. Sabi mo, ba't hindi ko masabing ligtas na ako? Ba't ang mga taga-datindahan hindi masabing ligtas na ako? Tapos, ang binasa mo, yung 8 ng Roma. Babasahin ko, hindi mo kasi binasa. Roma 8:16, kapatid na Daniel. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayan. Yung pagiging anak ng Diyos, kapatid, hindi ang ibig sabihin, no, ligtas ka na agad. No? Hindi ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos, ligtas ka na agad. No? Pakita ko sa iyo ang pruweba. Siguro ang titinuro sa iyo ng pastor mo, no? Hindi ba si Adan ay anak ng Diyos? Ibig ba sabihin, ligtas na agad si Adan dahil tinawag siyang anak ng Diyos? Ganun ba ang interpretasyon niyo sa Biblia? Ganun ba agarapal ang interpretasyon ng Baptist? Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 3, yung huling-huling talata dun sa lineage ng Panginoon Kristo. Umpisaan mo sa 3:23, kapatid na Daniel. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak, ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Hane, ni Jose. Ayan, pagkatapos, ano natin, lumundag tayo, mahaba kasi, na anak ni Enos, ni Seth, ni Adam ng Diyos. Di ba si Adam, anak ng Diyos? Ano nangyari kay Adam? Ligtas na. Matindi kayo. Hindi ko mo anak ng Diyos, ligtas na. Iba yung ligtas kaysa sa anak ng Diyos. Merong anak ng Diyos, umaalis sa pagiging anak ng Diyos. Alam nyo ba yon, mga Baptist, mga ministro ng Baptist? Noong ginagawa ang sanlibutan, merong mga nag-aawitang anak ng Diyos. 34:8 ni Job. Pakinggan nyo. 38:4 ni Job. Kapatid na Daniel. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayan, nung palang ginagawa ang mundo, meron palang mga anak ng Diyos noon, sons of God, na tuwan-tuwa, nilikha ng Diyos ang mundo, wala pang tao noon. Itong mga anak ng Diyos na ito na sinasabi ni Job ay mga anghel. Tinatawag na mga bituing pang umaga. Ang sabi dun sa English, basahin natin na sa English yan. When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Mga anak ng Diyos ito, mga anghel . Ano nangyari? Ligtas na. Ligtas na dahil anak ng Diyos. Mali ka dyan, kapatid. Diyan mo ba papatunayan na ang kapatid mo, mahal mo? Nagsasalita ka nang hindi mo naiintindihan . Kung talagang mahal mo ang kaluluwa ng kapatid mo, magsuri ka muna. Hindi ko mo, may nabasa ka na, dahil tinanggap mo espiritu, anak ka na ng Diyos, kung lumayas sa'yo, alam mo ba na pwedeng lumayas ang Espiritu Santo ng Diyos? Ligtas ka na, sabi mo. 51 Gs ng awit. Pakinggan niyo, mga kapatid. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos,
at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mong akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Tama, binabawi yan, hoy. Para sabihin mo, meron ako espiritu, ligtas na ako. Kagaguhan yan. Katarantaduhang walang katulad sa Biblia yan kung nakakaintindi ng Biblia ang makakausap mo. Hindi ko mo may espiritu ka, tarantado ka naman, ayaw mong gumawa ng mabuti. May anak ka pa rin ng Diyos, ligtas ka pa rin, ayaw mong gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin mo, dinadagdagan ko ang ebanghelyo. Yung paggawa ng mabuti, hindi ko dinagdag na sa ebanghelyo yon. Inalis lang mga baptist. Ayan ang dapat, tawagin mo yung pinakamataas sa inyo. Ayoko kita, kung hindi ka ministro, ayoko kitang kadiskusyon. Ang hamon mo kasi diskusyon eh. Sabi mo, hinahamon ka ng mga kapatid mo. Nung sabihin mo, kung ano sabi mo, I quote, Kuya, kung mahal mo kami, patunayan mo sa harapan ni Brother Eli na tama yung iglesia mo, aanib kami sa'yo. Maganda yan. Kung ang gusto mo, patunayan mo, yan ang hamon mo, humanap kayong pastor mong pinakamataas sa inyo sa baptist. Hindi ikaw, dahil hindi ka naman yata pastor eh. At kung pastor ka, abay kawa-awa naman mga kapatid mo, no? Biro mo, iniwan ka ng kapatid mo, sumama sa akin. Baka may nakita silang liwanag na hindi mo makita sa inyo. Bakit? Unang-una, mali ang presumption nyo, ang deduction nyo. Pagka pala anak ng Diyos, ligtas na. Hindi totoo yan. Maging sa mga anghel, na mga unang tinawag na mga anak ng Diyos, may mga nagkasalat na pahamak, ibinulid sa kalaliman. No? Naging mga demonyo. Tapos sabi mo, anak ng Diyos, ligtas na. Mali yan, kapatid, wala kang batayan dyan. Ang Diyos pwede niyang bawiin ang kanyang espiritu. Pag nagsalaula ka, kagaya nung miyembro sa Korinto, ligtas ba yun? 5:1 hanggang 3, kapatid na Daniel, ng unang Korinto. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Nakita mo? Di ba miyembro ng iglesia yan? Pero gumagawa ng masama, ayaw mo gawin yung mabuti. Ang ganyan, ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas. Kaya yung espiritong ibinibigay ng Diyos sa bautismo, inaalis yun. Pagka ititiwalag ka sa iglesia, totoo, may tiwalag. Sa inyo yata, walang tiwalag eh. Kahit ano gawin nyo, ligtas na kayo eh. Yan ang masama sa iglesia ng Baptist. At kung talagang sa Diyos kayo, bakit ang dai-dain yung grupo? Puro kayo Baptist, Southern Baptist, Modern Baptist, Conservative Baptist. Mahigit 100 Baptist. Ay talagang maraming demonyo nagtatrabaho dyan sa relihiyon ng mga Baptist. Ginawa kayong mga magkakadibidibisyon. Ang daming denomination niyang Baptist. At yan ang pinakamasamang relihiyon sa ibabaw ng lupa. Bakit? Ang advocacy niyan, ligtas na agad, tapos wala nang kailangan gawang mabuti. Sino nagsabi sa inyo hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Ilagay mo nga ang kanilang aral sa screen. Kasi alam ko yan eh. Hindi nyo naman ako po pwedeng paglakuan pagdating sa relihiyon. Ano? Lahat ng aral ng relihiyon, pinag-aralan ko eh. Ito ang sabi ng mga Baptist. Kailangan lang daw sumampalataya, ligtas na. Malaking kasinungalingan yan. Kaya kayo ngayon, hilig na kami, ligtas na kami. Ligtas ka na sa COVID nga, hindi ka pa nakakatiyak na ligtas ka eh. Sabihin nyo, ba't ngayon wala kayong pagkakatipon?
Subukan nyo magkatipon, ligtas na kayo. Napagbabawalan nga kayo ng gobyerno at saka ng mayor eh. Bakit? Eh hindi ka pa nga ligtas sa COVID-19 tapos ligtas ka na. Ito ang paniwala ng Baptist, oh. Once saved, always saved. Ilagay mo yon, ilagay mo yon. Once saved, always saved. Minsang ligtas, ligtas magpakailanman. Yan ay hindi a-apply sa inyo. Kasi yan uma-apply sa sumusunod hanggang kamatayan. Nag-umpisa kang mailigtas sa kasalanan. Susunod ka hanggang kamatayan, maliligtas ka. Hindi ligtas na. Pag hindi ka sumunod, hindi ka na maliligtas. Tandaan nyo yan mga kababayan na nakikinig ngayon sa akin. Baptist kayo, anumang kayo, huwag kayong paloloko dyan sa mga nagsasabi niya, once saved, always saved. Ito ang aral ng Baptist. Page 52. Article 5. Justification. Ito po, pakibasa mo kapatid na Daniel. We believe that the great gospel blessing which Christ secures to such as believe in him is justification. That justification includes the pardon of sin and the promise of eternal life on principles of righteousness. That it is bestowed not in consideration of any works of righteousness which we have done, but solely through faith in the Redeemer's blood, by virtue of which... Tinan nyo kasi nungalingan yan. Ang justification daw, sabi ng Baptist, is bestowed not in consideration of any works of righteousness which we have done, but solely through faith in the Redeemer's blood. Kasi nungalingan yan, di totoo yan. Walang verse na ganyan sa Biblia. Na ang justification not in consideration of any works of righteousness. Yun ba ang ibig nyo sabihin? Hindi na kailangan ng gawang mabuti para maligtas ka, ma-justify ka sa pamagitan lang ng dugo ni Kristo, ligtas ka na. Kanino uma-apply yung dugo ni Kristo? Yun ang tanungin mo muna baka mamaya ikaw lang ang nag-apply sa sarili mo na ikaw na-redeem na ng dugo ni Kristo Para ma-redeem tayo ng dugo ni Kristo, may processes na tinuturo ang Biblia. Ikalawang Korinto 17. Pakilagay mo nga sa screen. Minamasdan ninyo ang mga bagay na nahaharap sa inyong mukha. Kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo, ay muling dilidilihin ito sa kanyang sarili na kung paanong siya'y kay Kristo. Kami naman ay gayon din. Ayan, sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano nung una, minamasdan ninyo ang bagay na nahaharap sa inyong mukha. Meron kasi kung tumingin, malapit lang. Yun lang nasa mukha niya. Hindi siya marunong tumingin sa malayo. Tandaan niyo yun, mga kapatid, yung punto na yun. Ang sabi ngayon niya sa mga ito, na kung tumingin lang nasa mukha nila, nasa harap ng mukha nila, kung ang sino man mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo, muling dili-dilihin niya ito sa kanyang sarili kung paano siyang naging kay Kristo. Meron palang paraan ng pagiging kay Kristo. At hindi ka magiging kay Kristo kung ang tinitignan mo lang yung nasa harap mo. No? Basahin natin ang 1:5 ng ikalawang Pedro. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. At Nakikita mo ba ito, kapatid, na Baptist? Ang sabi ni Apostol Pedro, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag nyo sa inyong pananampalataya. Add to your faith. Sasabihin mo ngayon, faith alone can save. Once saved, always saved. Faith alone can save. Minus good works. Add to your faith virtue.
And to virtue, add knowledge. And to knowledge, add temperance. And to temperance, patience. And to patience, add godliness. And to godliness, add brotherly kindness. Add to brotherly kindness, charity. And for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off. Ayan, kung tumingin, malapit lang. Beyond faith, God expects us to do something good or things that are good. Beyond faith. Kung hanggang faith ka lang, no? Bulag ka, sabi ng Biblia. Basahin ko ulit sa Tagalog. Pakinggan nyo, ha? Ang sabi sa 1:5, oo, dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid, idagdag nyo ang pag-ibig. At sapagkat kung nasa inyong mga bagay na ito at sumasagana, hindi kayo pababayaang maging mga tamad o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Datapwat, yung wala ng bagay na ito bulag, kaya bulag ang baptist Hindi makakaintindi ng Biblia. Ayaw nang gumawa ng mabuti Yung bang pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa kapwa, hindi ba yun gawa ng mabuti? Paggawa ng mabuti yun sa inyo, wala na hindi na kailangan, biro mo, sabi nun sa inyong doktrina, sabi, justification, balik mo sa screen, is bestowed not in consideration of any works of righteousness. Mali, kapatid, hahatulan tayo sa gawa. Tandaan mo yan, 22 ng Apokalipsis. Si Kristo may sabi nito. Biro nyo, blatantly, inaalis nyo ito sa Biblia. 22:12. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Sasabihin nyo ngayon, hindi na kailangan ng any works of righteousness. Di ba blatant na kasinungalingan ng Baptist Church yan? I am calling the attention of all Baptist ministers. Can you prove to me that really salvation is attained only through faith? And you will be redeemed by the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ does not apply to the Baptist Church. Because the blood of Jesus Christ applies to the true church of the Bible, not the Baptist Church. 20:28 of the book of Acts. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Never in the Bible can you find a verse to feed the Baptist church which he purchased with his own blood. Walang Baptist church sa Biblia. Yung nakadiskusyon kung yung Baptist doon sa Angeles, sabi ko, ano ka ba? Sabi niya, Baptist. Ito mga miyembro mo, Baptist? Oo raw. Tumagot yung mga miyembro, yes, Baptist kami. Sabi ko, kayo ba mga nagbabautismo ba kayo? Sabi ko sa miyembro, hindi ba kakibo? Nagbabautismo ba kayo? Pangalan pa lang nyo, mali na Ang kahulugan ng Baptist, nagbabautismo. Lahat ba kayo miyembro ng Baptist? Nagbabautismo ba kayo? O binautismo ang kayo ng pastor nyo? Kaya nga ang tawag John the Baptist. No? John the Baptizer. Pangalan pa lang mali na Baptist Church. Lahat ba kayo nagbabaptize para tawagin kayong Baptist? Imbis na tawagin kayo na Kristiyano, pinalitan nyo ng Baptist. Yan ang kalikutan ng mga pastor na nag-imbento niyang pananampalatayang Baptist Church na yan. May tawag naman Hindi naman ang tawag Mormons
Saksi ika kami ni Jehovah. Ang pinantatawag sa sumusunod kay Kristo, Kristiyano. Hindi Baptist, hindi Mormons, hindi Sabadista. Pinalitan. Ako ika, Iglesia Katolika. Romano ika ako. Teka muna, dapat Kristiyano eh. 11:26 ng gawa. Pakinggan niyo. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Magandang araw sa lahat ng ating mga panauhin at sa lahat ng nasa mga iba't ibang venues